What's up? This is Rain Manguera and this is Tech Diario para sa ulo ng mga balita sa Noipigix. Tecno Pova 5 Pro Dimensity 6080 CPU, 120Hz IPS 68 watts charging. So, pagkatapos ng Tecno Pova 5, nandito na po yung 5 Pro version. Tingnan natin kung ano ang improvements na meron siya against sa base version sa GizGuide. Samsung Galaxy F34 launch, Exynos 1280, 50 megapixel with OIS main camera and 6,000 mAh battery. Si Samsung Galaxy F34, ito po isa sa kanilang mga budget smartphone pero may OIS. Mukhang interesante ito. Kung interesado ka magkaroon ng good smartphone sa budget category, baka ito yung para sa'yo. And finally, sa unbox.ph, Apple to remove Maya as mode of payment by August 16. Sa mga gumagamit po ng Maya ng Smart, I think under sila ng Smart, pues baka medyo check nyo muna yung account nyo, baka hindi na po pala siya gumagana sa inyong mga Apple devices or Apple accounts. Kung interesado po kayo sa mga ganitong topic, itong mga balitang to, pag-usapan natin. Let's start. Sa Noipigix sa panulat ni Patrick Cañete. Tecno Pova 5 Pro, the Pro version po ito, hindi yung base na version, Dimensity 6080 CPU. So, yung Tecno Pova 5 is G99 lang. So, 4G LTE lang po yon. Ito naman yung Dimensity 6080 which is Dimensity 700 po ito, rebranded version. Same sila halos ng performance pagdating sa gaming kasi parehong G52 MC2 yata. So dual core na graphics card. Ang difference lang is may 5G po itong Pova 5 Pro. So improvement ba ito? I'm not really sure kung matatawag ito improvement. Pero kung i-compare kasi sa Tecno Pova 4 Pro, tingnan to be exact lang para makita lang natin. Pova 4 Pro is parang lugin-lugi kayo sa binibigay ni Tecno ngayong itong series na nila na ito. Sa Tecno Pova 4 Pro kasi is Helio G99 din, yes of course, pero ito ay AMOLED na 90Hz. Take note po dun sa AMOLED na word ha. Dito kasi sa Tecno Pova 5 Pro na version, yes, may 5G na siya pero I believe ito ay still LCD. Punta tayo ha. Android 13, good. 6.78 inch, Full HD Plus na IPS LCD po ito. Hindi nila binabanggit kung LCD to o AMOLED kasi malabong AMOLED ito. This is just an LCD. Ang improvement lang na nilagay nila is 120Hz na compared sa Tecno Pova 4, 90Hz lang. So, yeah, I'm not really sure kung very applicable yung 120Hz and 90Hz sa gaming ng G99 at Dimensity 6080 kasi ang bababa po ng kanilang chipset. I'm pretty sure hindi po talaga totoong nagna 90 FPS or sumasabay ang 90 FPS sa 90 Hz. Magkaiba po kasi ang FPS sa refresh rate ha. Magkaiba po yun. So baka pinag-iisa nyo po sila. Hindi porke ito yung 120 Hz, 120 FPS din nakukuha nyo. Hindi po nangyayari yun. Lalo sa chipset na Dimensity 6080 or Dimensity 700. Lalo na kay G99 na MediaTek, malabo po yon, hindi po nangyayari yon. 8GB RAM, Mali G57 MC2, G57 naman pala ito, hindi siya G52. Still, this is dual core na graphics siya, so mahina pa rin. Okay, parang 100 to 200 MHz lang yata ang dinagdag sa frequency ng GPU. 2.4 GHz while the G99 has the 2.2 GHz. So 200 MHz lang din ang dinagdag na improvement. Wow. So 16 megapixel. So basically parehong-pareho na except sa display. So Tecno Pova 4 versus Tecno Pova 5, 120Hz o AMOLED. Kung ako lang naman ang pipiliin, since hindi rin naman legit yung 120Hz sa chipset na ganito ka-weak, mas sulit pa yung AMOLED na lang. At least buhay na buhay yung kulay and malaki ang possibility na widevine level 1 yon. I think widevine level 1 ang Pova 4 Pro. Itong Pova 5 Pro, I'm not really sure. Pero kahit pa mag widevine level 1 ito, still this is an LCD. Okay? And I believe mas mura yata ng 1,000 pesos ang Pova 4 Pro. Wala lang, nakikita ko lang yung comparison. Kung kayo lang naman, kung total susulitin nyo lang din ang pera nyo, mag Pova 4 Pro na lang kayo guys sa mag Pova 5 Pro. Pero kung ang area nyo naman ay napakalakas po ng 5G connection, yes, worth it siguro na consider talaga to para ma-maximize nyo yung gamit ng 5G mobile data network. Okay? So,
balance eh. So technically, dapat hindi ganito ang upgrade na tinatawag ni Tecno eh. Hindi naman matatawag talaga tong dissenting upgrade eh. Nagdadagdag lang siya ng kapiranggot, isang feature lang, dalawang feature, at best tatlong features lang, tapos sasabihin niya upgrade na napakalit din naman ng features na idinagdag niya, hindi rin naman tanggap actually para tawaging upgrade. Sana naman lang inakyat sa Dimensity 7000 series, di ba? Yun yung talagang upgrade. But okay, like I said, kayo bibili niyan, pero baka ito isa sa mga either ito POVA 5 o POVA 5 Pro. Try ko i-review, bibili ako ng isa para maipakita sa inyo yung difference talaga ng, kasi honest, yung real talk na review. Abangan nyo na lang. Ganong variant pa rin, 128, 256, 16 megapixel. So basically pareho. Possible pricing nasa 10,900 pesos. Possible pricing ang POVA 4 Pro yata is nasa 8,000 to 9,000 pesos. Check nga natin sa Lazada ngayon. Yung current lang yung updated version. Ito yung POVA 4 Pro 8128 is 9,700. Sa kay POVA 5 Pro is 10,900. So 1,000 pesos difference. AMOLED o 120Hz screen refresh rate with 5G. Kayo ang gagamit, alin dyan na mas magiging useful sa inyo. Alright? Anyway, lipat na tayo. Iwan ko yung link dito sa video description. Lipat tayo sa susunod na balita. Sa Giz Guide, sa panulat ni Peter Paul, Samsung Galaxy F34 launch, Exynos 1280, 50 megapixel OIS main camera and 6,000 mAh battery. So, just in case lang na hindi nyo alam kung ano ang Exynos 1280 since hindi pa natin ito na-feature, ito po ay halos kasing lakas ng Dimensity 7050. So, nasa Dimensity 7,000 po ang category, ang ka-level. Dimensity 7,000 or Qualcomm Snapdragon 780 80G, ito ang ka-level po nitong Exynos 1280. So malakas-lakas din. Kasi basically nasa low mid-range category siya. So nasa mid-range category siya. Okay? So malakas din po ito. And the fact na meron siyang OIS is actually worth considering talaga. At 6,000 mAh battery ha. Take note of that. Ito po possible na itsura niya. I think ito talagang itsura niya. Similar din siya actually ng Samsung Samsung S23 ko. Ito lang, dito mo makikita yung difference sa S23 kasi parang makapal yung bezels niya sa paligid and lalo na dito sa ibabang part. And of course the teardrop notch. Pero kung okay lang sa inyo to, which is tingin ko okay lang din naman talaga to, hindi naman to big deal kasi punch hole and teardrop hindi naman masyadong nagkakalayo ng improvement talaga sa display yun, dalawang yun eh. Punch hole versus teardrop, hindi ko nakikita yung difference. Pero yun yan, may kakapalan ng konti yung paligid. So yun yung drawback niya, kaya siya mas mura sa S23 na base. Pero look at the bright side, this has OIS po. Possible specs para 2.4 GHz, 5 nanometer, Exynos 1280. Di siya lumalayo, 2.2 GHz naman to, A78, A55. Ito ay A78, A55 din yata. Ito. A78 and A55 din. So same. Mali G68 din. Sorry, ito pala, 7030. Ito pala yung ka-level niya. Dimensity 7050. Sorry, mali ako. Yung pala. Nalilito ko, daming number kasi. MediaTek Dimensity 7050, A78 din siya and A55 na Cortex, tapos Mali G68 MC4. Same na yun, G68 and A78 A55. So same. So ito po yung ka-level niya. So 7,000 pa rin. MediaTek Dimensity 7050. Alright? Possible na RAM niya is 6GB or 8GB RAM, tapos 128GB na expandable storage, USB Type-C, 25 watts lang po yung fast charger niya. Actually decent naman na yun. Ayan po yung itsura niya. Uses 50 megapixel primary shooter with OIS plus 8 megapixel ultra wide shooter and 2 megapixel macro. So, at least yung 50 megapixel is my OIS. So, big deal na po yun. Ibig sabihin, pwede nyo po siyang gamitin pang vlog sa labas kasi stable yung image nito or video recording. Supported niya 2.4 and 5 GHz, Bluetooth, GPS, 5G, 4G. Of course, 5G na po ito. So, goods na goods sa mga 5G enthusiasts dyan. Android 13 with One UI 5 skin. So, possible na pricing po niya. Yung base po is, yung 6GB, 128GB is nasa 13,000 umikot. So, I think reasonable naman ito kasi ang katumbas niya is Dimensity 7050. So, nasa lower mid-range and yung pricing naman niya is tama naman. Okay? And yung pinakamahal, yung 8GB, 128GB version is nasa 14,200 pesos. Naglalaro po doon yung pricing base rito sa article na to. And possible na sale is August 12. Malapit na, ilang araw mula ngayon.
Available na po siya malamang sa market. Malamang mauna to sa online, pero let's see. Kung interesado po kayo, abangan nyo po ito sa Pilipinas. I think ilo-launch. Hindi ko nagkahamali. Promising po ito with OIS, 50 megapixel OIS, and yung performance niya is pang mid-range na po. Goods. And finally, lipat na tayo sa unbox.ph, panulat ni Dwayne Guizon. Apple to remove Maya as mode of payment by August 16. So, ano ba petsa ngayon? August 8. So, mga isang linggo na lang mula ngayon. Tatanggalin na daw po ni Apple ang Maya as mode of payment. Pero, tingin ko naman is, ano lang to, temporary. I believe mag-upgrade kasi si Maya ng kanilang server system. Basically, buong system and security nila. So, kaya medyo pansamantala silang mawawala kay Apple. Kasi parang nangyari na to kay GCash before. Parang 3 to 4 years ago. Nangyari to kay GCash. Nag-upgrade din kasi sila noon. So baka ito lang din yung nangyari. So temporary lang to. Pero just for precaution lang, gawin nyo po muna. Ito yung statement kasi ni Apple Okay? If you currently have Maya as a payment method associated with your Apple ID, you may need to take additional actions to continue making purchases. Starting August 16, if you still have Maya as a payment method, it will be removed from your Apple ID and will no longer be used for digital purchases. Blah, 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 blah. Okay? So, kung currently ang gamit nyo sa Apple account nyo, using your iPhone or iPad or MacBook, pambayad ng mga purchases kung ano yung mga products ng Apple na binabayaran nyo using Maya, tanggalin nyo po muna. At sabi rito ni Maya explained to us that they are working on improvements. So yeah, maybe an upgrade to their system to allow its users to pay for any of Apple services. So target pa rin naman nila na ma-accept as dun sa Apple services as payment. Medyo siguro pansamantala nga talaga mawawala sila. So yun palitan nyo muna. In the meantime, sabi dito, Maya suggests that their users pay using the virtual card Maya. Hindi ko to familiar kasi hindi ako user ng Maya. Although naka-register ako rito, hindi ko talaga siya nagamit. I don't know, hindi ko na siya feel. Kasi okay naman sa GCash, wala naman akong problem sa GCash. So, may account na ako rito pero hindi ko siya nagamit ever. That comes with every Maya account or using their physical card if they have one. So, yun muna ang alternative. Either gamamit po kayo ng virtual card muna or physical card as alternative habang hindi pa okay si Maya kay Apple. Yun lang. Anyway, I hope naging informative ito sa inyo. Kung gusto niyo lang magmarites sa tech, mga bagong mapaparating na mga smartphones at mga bagong concern about tech pa rin, related pa rin sa tech of course, is don't forget to subscribe, like, and share. Ganun lang. This is Raymond Guerra and you are watching Tech Diario. I'm out.